para magampanan natin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. We need to be partnership with the Holy Spirit. Yan po ang ating topic ngayon, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang iglesia. Hallelujah! So, title, Partnership with the Holy Spirit. Sa ating pong mga isipan, mga kapatid, ano po yung maisasagi sa ating isipan na kapag tayo ay nakipag-partner sa banal na Espiritu, di ba maraming makakaya nating gawin? Amen? Walang bagay na hindi po natin magagawa. Kapag tayo po ay nakipag-partner sa banal na Espiritu, walang imposible. Amen? Purihin ang Panginoong Diyos. The Holy Spirit is God. Amen? The Triune. Trinity po tayo, mga kapatid, hindi lang oneness na mayroong pong mga ibang church na oneness po sila, iisa. Pero tayo po, we believe in Trinity, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. And our topic is, we need to be partnership with the Holy Spirit, and that is God, the Holy Spirit, the third person. Iisa lang po ang God, mga kapatid. Iisa lang po ang Diyos. Pero mayroon pong tatlong persona ang Panginoong Diyos. Ang Diyos, mayroon pong tatlong persona. So, parang yung itlog, di ba? Yung itlog, iisa yan. Pero may tatlo silang klase. Yung shell, egg yolk, and egg white. Pero iisa yun na itlog, mga kapatid. Ganun po ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, iisa lang, pero ang ating pong kasakasama ngayon ay Diyos na banal na Espiritu. Amen. God is in His holy throne in heaven. Diyos ay nagkatawang tao. That is Son, the Lord Jesus Christ. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, at tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus because we receive Him, we believe on Him. So, tayo po ay kanyang mga anak. Because we believe our Lord Jesus Christ na ipinadala ng Diyos Ama, nagkatawang tao, amen, at tayo po ay naligtas. At ngayon, at noong namatay ang Panginoong Hesus, dahil bumaba nga siya sa lupa at naipako, to make the story short, dahil alam naman natin yung mga kapatid, ang Panginoong Hesus, umakyat po siya sa langit, pero ang banal na Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin. Yun po yung naiwan, mga kapatid. Kaya the Holy Spirit, yun po yung na ibinigay sa atin, na naramdaman natin ngayon, na ipinadala, mga kapatid. Para maramdaman natin, sabi nga na, wherever you go, I will be with you. Amen. Na kahit hindi natin kasama flesh by flesh na tao ang Panginoong Hesus, na hindi po tayo kagaya ng mga nauna ng mga nanampalataya noon na nakita nila ang Panginoong Hesus. Amen. Pero yung ngayon, mga kapatid, alam natin na kasama natin ang Panginoong Hesus. Through His Holy Spirit, His presence, mga kapatid. Holy Spirit is God. Amen. Kaya nga, ang banal na Espiritu, mga kapatid, is God, and He is omnipresent God, omnipotent God, and omniscient God. Kahit saan tayo, nandun siya. Omnipresent. Andun siya lagi. Ramdam natin siya. Amen. Hallelujah. Kaya kung sino po ang makakapagpapatuo sa atin, kapag may partnership kayo sa banal na Espiritu, manalangin lang kayo, ramdam na natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Yan, partnership with the Holy Spirit. So, tignan po natin yung partnership. This word partnership is a well-known Greek word, koinonia. Sa Greek ng partnership, mga kapatid, ay tinatawag na koinonia. Ayun, koinonia. Often translated fellowship. Ayan, partnership. Kapag tayo ay partner, lagi tayong sama-sama, ay pagkakaisa. We call often translated fellowship.
assuring in something, participating in something divine and eternal. Amen. Something greater than we could ever be or do on our own. It means being caught up into a belonging or partnership with God has created and sustains. Amen. So, ang pakikipag-partner po natin sa banal na Espiritu, ito ay divine and eternal, mga kapatid. Amen. Kapag tayo po ay nakipag-partner sa iyong kaibigan, sa iyong best friend, yung binibuild nyo, mga kapatid, that is not eternal. Kasi may tendency na kayo ay maghihiwalay na magkaibigan, mag-best friend, maging nga mag-asawa. Diba? Yung partnership ay hindi eternal, mga kapatid. Amen? Kaya nga sinasabi nila, walang forever. Walang forever. Pero kapag ang Panginoong Diyos ang sentro ng iyong marriage, my forever. Kasi andun ang banal na Espiritu sa iyong marriage, mga kapatid. Amen. Ang pundasyon ng inyong pag-aasawahan ay ang Diyos. Kaya masasabi nyo talaga, mga kapatid, yung sinumpaan nyo sa hirap at ginhawa, sa kamatayan, sa sakit at karamdaman at hanggang kamatayan, kayo'y magkasama. Andun yung fulfillment na pinangako nyo sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi nandun yung partnership nyong mag-asawa at sentro ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya masasabi nating, my forever. Amen, my forever. Bakit? Kasi mayroon dun yung divine, mga kapatid. Divine and eternal. Amen. Hallelujah. So sa Diyos, sinabi ko, kapag nandyan ang Diyos, ang banal na Espiritu, sa bawat relasyon, my forever. Kapag wala ang Diyos sa inyong pagkakaibigan, sa relasyon nyong mag-asawa, may tendency na mabubuwag yan. Walang forever. Kaya ang dapat nating gawin, we must partner to the Holy Spirit. Amen. Siya yung foundation, strong foundation nyo na nagbubuklod. Amen. Sa bawat isa. Amen. So, my forever, sabihin natin, my forever. Yung secular lang na sinasabi nila, oh, walang forever. Yan ay salita lang ng makamundo, pero tayo nasa Panginoon. Kunin natin yung word na nasa Diyos tayo, kasama natin lagi ang Panginoon. At ang ating mga relasyon ay eternal yan. Divine. Divine. Ibig sabihin ng divine, holy. Kaya nga, the marriage is sacred. Kasi nandyan ang Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Let's give glory to the Lord. Manalangin po tayo saglit. Hallelujah. Purihin ka, banal na Espiritu. Salamat, Ama, sa iyong presensya mo sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Muli po namin, Panginoong Diyos, pagsalusaluhan ang mga salita mong nihanda sa hapong ito at kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Walang ibang maitaas, Panginoon, mapapurihan, kundi kayo lamang. In everything we do, O God, we give you glory, we give you praise and honor, Lord God, sa aming mga oras, mga panahon, Panginoong Diyos, Lord God, na ibinigay po namin sa inyo para lang sa inyong kapurihan mo, Panginoon. And Lord, hanggang matapos po ang salita mong ito, samahan mo kami, banal na Espiritu, pagkat kayo, God, ay dakila sa buhay namin at mayroong kang gagawin sa hapong ito sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, sa anong banda nagtatrabaho ang banal na Espiritu, mga kapatid? Partnership with the Holy Spirit works. Sa anong banda? Sa relasyon. Sinabi ko kanina, yung relasyon po natin, relationship po natin. Amen. Sa Panginoon at maging sa ating mga kapatiran. Relationship. Kailangan natin ng napakahalaga po yung sa relasyon, mga kapatid. Unity. Unity. Stick together. Unity. Napakahalaga po, mga kapatid.
sa isang relasyon na mayroon po ito. Unity, pagkakaisa. Siyempre, kung walang pagkakaisa sa relasyon, hindi kayo magkakatugma, may bangayan. Amen. Mayroong kontrahan, walang pagkakaisa, yung espiritu nyo, nagkakalaban, nagkakabungguhan. Amen. Stick together. Nagre-remain kayong dalawa. Ganon din, di po ba? Kapag nakipag-partner tayo sa banal na espiritu, you always remain in His presence. Stick, nakadikit ka lagi sa banal na espiritu. Malapit ka sa Panginoon. You stick together, joining forces. Malakas ang puwersa, mabisa. Amen. Ano pa yung, siguro mayroong mga revelation kayo mga kapatid. Amen? Yung mga word na yan. Amen. Joining forces, combine, effort. Ayan, kapag joining forces, kung ano yung kaya mo at kaya niya, nagsama yan, talagang powerful, effective, mga kapatid. Malakas ang impact. Amen. Kasi mayroon kayong unity, yung una. At nagsama pa yung kaalaman yung dalawa, yung kakayahan niyo. Wow! Mabisa. Malago ang iyong gawain. Bakit? Kasi nag-unite kayong dalawa. Amen. Cooperation. Napakahalaga din po yan. Mayroong pagtutulungan. Hindi lang yung, ikaw na sis, kasi ikaw naman yung may kakayanan dyan, qualified ka dyan, banda. Ako, andito lang ako. In prayer, yes, I pray for you, but hindi lang sa prayer. Kailangan din yung action. Diba? Sabi nga, action speak louder than words. Amen? So, cooperation, napakalaga. Closeness. Marami kayong maisip dyan siguro, mga kapatid. Ito lang po, ay dagdagan ko, cooperation, working together to the same end. Ayan. Tayo ay pinag-isa, we are partnership, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, sa bahay ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi inilagay tayo dito ng Panginoon. At ang sabi dito sa cooperation, working together to the same end. Until the end. Hanggang maging tagumpay yung ating mga gawain. Amen. Kapag nandun yung pagkakaisa, kooperasyon, mabunga, mga kapatid. Amen. Tagumpay yung pong ating trabaho sa Panginoong Diyos. Ano pa? Closeness, quality of affect or intimacy in a relationship. Yon. Kapag may closeness ang bawat isa sa relasyon, mga kapatid, malalim, may intimacy kayo. Quality, sabi niya, kahit kukunti, kung talaga ay umaapoy, wow, ang bunga ay wow. Pero yung quantity, kahit marami, alam nyo na yon, mga kapatid. So ito, mga kapatid, sabi dito, the quality of affect or intimacy in relationship. So napaka-halaga din ang ito yung closeness. Amen. Andun yung kilala nyo, yung malalim ng bawat isa. May sakit na pala yung kasama mo. Kung wala kayong closeness, may kailangan pala siya. Pero hindi niya nasasabi dahil hindi ka close, nahiya ka. So, sino ang nagsasuffer doon? Kaya kailangan, mga kapatid, yung closeness sa isang relasyon, mga kapatid. Sa Panginoon man o sa tao. Kapag kulang tayo ng intimacy sa Panginoong Diyos, hindi po natin makukuha yung pong nakahandang mga blessing ng Panginoon. Kasi marami na, naka-store na pala yung mga blessing sa Panginoong Diyos na nandyan na sa storehouse. Pero ang kailangan lang natin, yung intimacy natin, yung closeness natin, maglambing ka sa Panginoong Diyos. Papa, Lord, pero kulang tayo sa closeness, sa paghingi. Sabi nga,
Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open. Ganon ang Diyos, mga kapatid. Kapag walang closeness, wala tayong blessing. Hindi tayo lalago spiritually. Amen? May napupulot po tayo? Amen. Hallelujah. Ano pa? Solidarity. Yung solidarity, whenever we care for others. Ito po yung tinutukoy dito yung pagtulong, solidarity. Whenever we care for others, fellow human beings, for others is fellow human beings standing together despite our differences and with respectively for one another is equal. Amen. Pagtulong na kahit sino tayo, pantay po. Amen. Wala tayong pipiliin. Ay, mas gusto ko si ganito. Siya yung bibigyan ko kasi mas malapit siya sa akin. No. Solidarity, ang Diyos, mga kapatid, ganun siya, di ba? God is equal. Pero it depends din yung closeness natin, like we talked before. Amen? So, yan yung mga kunting paliwanag lang, mga kapatid, about partnership. Amen? Sa Panginoon, mga kapatid, napakahalaga. Sa banal na Espiritu, napakahalaga po ang mga bagay na ito, mga kapatid. So, sa buhay po, may isa pong disciple ng Panginoong Hesus at makikita po natin ang kanya pong istorya at alam ko na familiar na po ito sa inyo, mga kapatid. At let's see the life of Peter. Yung relasyon po ni Peter. So, basahin po natin. He awakens. Si Peter po, di ba, ang buhay ni Peter ay dami niyang pangako sa Panginoon. Di ba, sinabi doon na, Panginoon, hindi kita iiwan. Anumang mangyari, nasa iyo ako, Panginoon. Sasama ako sa iyo. Parang ang daming ngayon na ganyan, di po ba? Sa politika na lang. Ang daming mga promise. Pero alam niyo po ba, mabuti ang Diyos. Kasi si Peter ay nakipag-partner po siya sa banal na Espiritu. At bago po yan, tignan po natin, mga kapatid, yung pong Matthew chapter 26 verse 31 up to 35. Basahin po natin, mga kapatid. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter answered him, "Though they all fall away because of you, I will never fall away." Jesus said to him, "Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Peter said to him, "Even if I must die with you, I will not deny you." And all the disciples said the same. Ayan po ang pangako ni Peter at maging ang mga iba dahil sinabi po sa huli, and all the disciples said the same. Hallelujah. Praise God. Partnership. Parang dito, no? Pastor, sasama po ako sa inyo. Pero alam ng Diyos, mga kapatid. Amen? Salamat sa mga buhay nyo na hanggang ngayon ay kasama pa namin. Amen. Sa buhay po ni Peter, mga kapatid, makikita natin dito yung kanya pong pag-deny sa Panginoong Hesus. Peter denied 3 times. Peter denial 3 times. Mayroon pong verse dito mamaya, mga kapatid. Dito sa, tignan po natin. Then Jesus said to them, you will all fall away because of me this night. So si Jesus, nung siya po ay dadakipin, mga kapatid, di ba? Nandun yung time na nasa
nasa kalagitnaan na ng panganib ang buhay ng Panginoong Hesus at dadakipin na siya. At nung tinanong si Peter na sino ang nakakilala dito, andito po, tinanong siya, ay i-deny niya, mga kapatid. Dito sa Matthew chapter 26:74, a curse on me if I'm lying. Ala, ang bigat nun, di ba? Ang bigat na salita. Parang ikinako niya sa sarili niya. Kahit sumpain ako, parang ganon. Kung ako'y nagsisinungaling. I don't know the man, sabing ganon. Sabi ni Peter, Sumusumpa akong kahit parusahan pa ako ng Diyos. Yun ang kanyang sinabi, mga kapatid. Hindi ko kilala ang taong yan, noong din ay tumilaok ang manok. Amen? Sinabi ni Peter, Panginoon, noon, hindi pa hinuhuli ng sundalo ang Panginoong Hesus. Sabi, ang pangako ni Peter, Panginoon, sasama ako sa inyo. Kahit saan ka pupunta, sasama ako sa inyo. Hindi kita iiwan. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus, ni Jesus? Peter, sabing ganon ng Panginoong Hesus. Amen? Bago pa magtilaok ang manok, idininay mo na ako. Magaling ang Diyos, di ba? Magaling si Jesus. Alam niya. Hindi man alam ni Peter na mangyayari yon. Pero ang Panginoong Hesus, alam ang gagawin ni Peter. Ganon kagaling at makapangyarihan ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Amen. Dahil siya ay God. Kahit nagkatawang tao lang siya, that time, pero siya ay God. Amen. Kaya alam niya ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Amen. Kaya wala po tayong maitago sa Panginoon. Amen. I-deny ni Peter ang Panginoong Hesus. Pero ang kagandahan po, mga kapatid, sa ganong kahinaan ni Peter, mayroon pong repentance. Mayroon po siyang pagpapakumbaba, mayroon po siyang paghingi ng tawad. Nagsisi po siya, mga kapatid. At ano pa? He wept bitterly. Umiyak siya ng sobra. Sino po sa atin dito nang nakaranas na humingi ng tawad sa Panginoon? Amen? So, di ba, ma-express natin, masasabi natin ngayon, ma-explain natin kung paano yung pag-iyak ng mapait. Kung sino yung nakaranas noon. Yung humingi ng tawad ng buong puso. Di ba? Hindi mo mapipigilan yung iyak mo. Tulo na yung luha mo, sipon mo at laway mo siguro. Sama-sama na. Hindi mapipigilan. Kasi he wept bitterly. Ganon ang naramdaman ni Peter. Kasi na-realize ni Peter, mga kapatid, na siya ay mali. Amen. Ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesus. At syempre, maging tayo, kung i-imaginin po natin sa buhay po natin, napakasakit, di po ba? Yung sasabihin natin siguro, trinaydor mo ako. Sabi mo, hindi mo ako ipapahamak, pero ikaw pala ang nagpahamak. Trinaydor mo ako. Parang ganon, di ba? Ang Panginoong Hesus, grabe po ang kanyang naramdaman. Pero Diyos siya. Mga kapatid, kahit masakit, nakita natin ang kabutihan ng Panginoong Hesus. Amen? Ang sabi niya sa kanyang salita dito, sumagot si Hesus, tandaan mo, sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong ikakaila. Amen.
Pero sabi sa word, mga kapatid, si Peter ay nagrepent po siya. Masidhi yung kanyang yung pagrepent, mga kapatid, yung pagsisisi. Masidhi, matindi, mga kapatid, grabe. Amen. Kasi dinescribe po dito na umiyak siya. Umiyak siya ng bitterly. Ano yung bitterly? Ng mapait, mga kapatid. Ng sobra, grabe. Amen. Talagang buong lakas siya siguro na ibinigay yung pagsisisi niya. Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon. Di ba? Kung naranasan niyo, sabi ko, luha, sipon at laway dahil sa sobrang pagrepent mo, wala ka ng malay doon, wala ka ng hindi mo na inaalintana yung mga laway na yan, yung mga sipon na yan. Pero iyak ka na lang ng iyak sa harapan ng Diyos, di ba? Ang sarap ng pakiramdam din kapag tayo po ay naibsan. Amen. Na kapag tayo po ay umiyak sa Panginoon at ramdam natin yung pagpapatawad ng Panginoon, ang sarap ng pakiramdam, magaan, di po ba? Amen. Hallelujah. So, Luke chapter 22 verse 62. Ang sabi doon, and Peter went out and wept bitterly. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Yun lang pala. Amen. So, di ba, ang lahat naman po ng kasalanan, mga kapatid, ay napapatawad. Kapag lang, buong puso tayong nagrepent, ng buong kaluluwa tayo, mga kapatid, yung buong puso, isip at kaluluwa, yung pagpapakumbaba natin at pag-ask natin ng forgiveness, pagpapalinis sa Panginoon, maramdaman natin yun, mga kapatid. Amen. At ang Diyos po ay laging nandyan. Malawak ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Hindi po niya ito, kung ang puso po natin ay talagang bukas na bumalik sa Panginoon, magsisi, mga kapatid, ang Diyos, yayakapin po tayo. Amen. Ang banal na Espiritu ay ati pong mararanasan muli, mga kapatid. Hallelujah. So, yan po ang buhay ni Peter. At pangalawa, he transformed. Makikita natin dito yung kapag tayo ay nakipag-partner sa Holy Spirit, makikita natin yung transformation ng bawat buhay, mga kapatid. Amen. Glory to God sa mga buhay na na-transform. Amen. Na ginagamit ng Panginoong Diyos. Talagang nakita natin yung noon, ano ang buhay mo, ano ang buhay nila. Ngayon, makikita natin kung gaano sila ka-impact, mga kapatid. Ka-impact na mga kapatid na naglilingkod ngayon. Hallelujah. At ngayon, mga kapatid, tignan po natin ang buhay naman ni Paul. Apostle Paul. Nakipag-partner din po siya sa banal na Espiritu. Nakita natin yung transformation ng buhay ni Paul. Na dati po, Saul, ang kanyang pangalan, at nabago po siya, naging Paul, Apostle Paul, mga kapatid. At si Apostle Paul, mga kapatid, ay sinasabi natin, he is the chief of sinners. Kasi siya po yung number 1 na persecutor ng mga Christian noon. At pinapatay niya ang mga mananampalataya. Amen. Amen. Killer siya. Violente po siya, mga kapatid, si Apostle Paul. Kaya, kung sa panahon na ito, kung may mga ganun, matatakot ang mga tao na maging Kristiyano. Kasi may makakarinig na, may pumapatay ng mga Kristiyano. Diba? Lately lang po, this month, si Charlie Kirk, na napaka-boldness po niya. Kung mayroong kagaya ni Apostle Paul noon, siguro hindi na naabot ni Charlie yung 30 years old. Baka bata pa. Kung ganun siya ka-boldness at nakikilala naririnig na ng taong bayan yung boses niya, na ibahagi ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Baka kung mayroon yung kagaya ni Apostle Paul noon, na talagang violente at killer ng mga Kristiyano, baka hindi na niya naabot yung ganon. Pero
What I mean, mga kapatid, yung buhay ni Apostle Paul, mga kapatid, yung kung titignan po natin yung kanyang buhay noon na talagang tinawag siya, tinaguriang siyang chief of sinners. Kasi wala siyang takot. Wala siyang takot na pumatay. Ganun siya kabayolente. Pero nung na-encounter naman niya ang Diyos, mga kapatid, hindi siya nakaligtas. Amen. Kagaya po ng mga testimonies po, na grabe po yung buhay nila. Yes, mayroong mga killer sa mga panahong ding ito. Grabe po yung mga ginagawa nila. Mga drug addict. Amen? At nahipo po sila ng banal na espiritu. Nagtrabaho po ang Diyos sa kanilang buhay at nabago po sila. 300 degrees, mga kapatid, na turn around yung kanilang buhay at sila po ay malaking impact na ginagamit ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi yung buhay po nila ay napakalaking patotoo, mga kapatid. Na walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Gayon po ang buhay ni Apostle Paul, mga kapatid, na mula noon hanggang ngayon. Amen. Naging mainit ang kanyang pangalan. Kung ano yung kanyang ginawa noon, testimony na lang po, mga kapatid, yung kalupitan niya, yung kasamaan niya. Pero noong binago ng Diyos ang kanyang buhay, mga kapatid, nung nag-preach siya, grabe naman ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay niya, mga kapatid. Amen. Yung isang preaching niya, masasabi natin dito sa word, sa salita ng Panginoon, na 3,000 mga tao, mga kaluluwa ang tumatanggap sa Panginoong Diyos. 3,000 mga souls ang tumatanggap sa Panginoon at sila po ay naliligtas. Ganon makapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul. Dahil hindi inakala ni Apostle Paul na kahit ganong kasama niya, mga kapatid, ay gagamitin siya ng matagumpay at gagamitin siya ng makapangyarihan ng Panginoon. Amen. Walang pinipili ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kahit gaano kasama ang tao, kapag nag-repent, kagaya sa buhay ni Peter kanina, at sa buhay ni Paul, na na-encounter niya ang Panginoong Hesus on the road of Damascus, na siya po ay naglalakbay, nakasakay ng kanyang kabayo. At noong na-encounter niya ang Panginoong Hesus, ilaw lang na maliwanag. At doon siya nabulag. Siya ay nahulog at nabulag siya dahil hindi niya makayang maidilat yung kanyang mata dahil sa tindi ng araw, liwanag, mga kapatid. At narinig niya ang boses ni Jesus. Ang sabing ganon, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Yan ang buhay ni Saul noon na naging Paul. Siya ay persecutor ng mga Kristiyano. Siya ay mamamatay. Ano pa? Violenting tao. Amen. Pero, glory to God. Isang preach lang niya. 3,000 people, 3,000 souls. Wow! Powerful ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. The anointing. Nakita yon ng Diyos, mga kapatid. Nakita yung puso ni Paul, kung paano niya pinagsisihan, kung paano niya tinalikuran yung buhay niya na kaysama sa Panginoon Hesus. Amen. Ang trabaho ni Paul, mga kapatid, is spreading the gospel, church planting, miracles. Yan ang ginagawa ni Paul. Maraming lugar ang kanyang napuntahan para ibahagi, ipalaganap ang salita ng Panginoong Diyos. In 1 Timothy chapter 1 verse 13, basahin po natin. Ito po si Paul, pero naunahan ko nang na-describe. Formerly, I was blasphemer, yan, persecutor, and insolent, opponent. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Ayan, mga kapatid.
Hindi pa siya mananampalataya noon. At nung na-encounter nga niya ang Diyos, ganun kadakila na siya'y binago ng Panginoon dahil sa kanyang grasya. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa riyan, inusig at inilait ko ang mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Amen. Amen. Kaya nga, na-example ko yung mga drug addict, mga nasa mundo na wala pa sa Panginoon, kapag naipakilala ang Panginoon sa kanila, talagang makikita natin na yung buhay nila ay kagamit-gamit sa ubasan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Maging lang sa buhay ng ating pastor, di ba? Yung kanyang testimony. Isa siya daw na drug addict noon, pusher. Yan. Marami siyang yung testimony niya. Pero praise God, kapag once na willing lang tayo na sumunod sa nais ng Panginoon at nakipag-partner po tayo sa banal na Espiritu, tayo ay gagamitin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Buburay niya ng Panginoon, mga kapatid. Yung titignan ng mga tao ay yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kung sino po tayo noon, yung mga testimonies na nagtrabaho sila sa napakadumi. Yeah? Yung mga nagtrabaho sa club na sinasabi nila, palipat-lipat ng mga anumang klase ng tao. Pero mga kapatid, binura yun lahat ng Panginoong Diyos. Amen. Nilinis na ng Panginoong Diyos sa pagkatao mo, kapatid. Sa pagkatao nila. Testimony na lang yung glory ni Lord na nakikita na ng tao ngayon. Di ba? Wala po tayong kakayanan na tumayo sa harapan ng maraming tao. Kung hindi ang glory ni Lord na nagbibigay sa atin ng kalakasan, confident at tapang, mga kapatid. Ang banal na Espiritu. Dahil sumasa atin ang banal na Espiritu. Dahil nakipag-isa po tayo sa banal na Espiritu, mga kapatid. Amen. So nabago si Paul, mga kapatid. Tignan po natin, kapag hindi po tayo nabago, maaaring yung sarili pa rin natin, mga kapatid, ang nakaupo. Tignan natin dito sa picture, yung self-directed life. Yung tayo pa rin, mga kapatid. Yung pong nasusunod sa buhay natin na hindi ang Kristo. Di ba? Yung mga decision natin. Ayan, mga kapatid, yung sa gitna, self, yung S, nakaupo ka pa rin sa sentro, sa center, sa puso mo. Ikaw pa rin, yung nasusunod sa buhay mo. Hindi yung will ni Lord. Yung will mo pa rin. I did it my way. Yung kanta mo. Sana mapalitan na yon. Ngayon, your will be done, Lord. Your will be done. Ang bukang bibig na po natin. Amen? Ayan, yung self, yung lahat ng plano mo, yung family mo, hobbies, work, studies, mga bakasyon, ay sarili ang nasusunod. Kaya nagdudulot ng pagkabigo, gulo o takot. Amen. Kasi hindi po yan sa will ni Lord. Amen? Amen. Naka-align. Naka-angkla yung mga desisyon natin. Hindi yung gusto ng Panginoon Diyos, kundi gusto mo pa rin. Amen? Yung gusto ko pa rin. Self. Pero doon sa kabila, mga kapatid, partnership with the Holy Spirit, andon yung Panginoon na nakaupo na sa ating mga puso. Amen. Service. Yan, praise God. Nagsaserve ka na sa Panginoon kasi nabago ka na. Ang Panginoong Diyos ang sinunod mo na sa iyong buhay, kapatid. Kaya andun yung thanksgiving word of God. Andun yung worship and prayer. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Na sino yung naman nabago, mga kapatid?
Isang patutuo na lang po, mga kapatid, sa buhay natin na tayo po ay tagapaglingkod ng Panginoong Hesus. Amen. Tagasunod ni Kristo. Amen. Isang disipulo ni Kristo dito sa lupa. Hallelujah. Sunod, He counsels. Kinakounsel po tayo ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ay nakipag-partnership, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu. The counselor, amen, encourager, guide, helper, will teach us all things. Amen. Lahat ng bagay, mga kapatid, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu. Walang bagay na hindi po natin magagawa kapag ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang nakaupo sa ating puso. Amen. Igagayad po tayo, tuturuan po tayo kung anong good decision. Yung right decision po natin. Kaya nga maraming pumapalpak na mga ginagawa natin, sumasablay po tayo kasi nasiset aside minsan ng Panginoon. Di ba nangyayari po yun? Nandun yung kaguluhan na sinasabi. Ang bunga nun ay kaguluhan. Gulo, pagkabigo. Amen. Kasi kulang pa. Kulang pa yung ating intimacy. Kulang pa yung God's will na dapat mangyari po sa buhay natin. Yung my will, my will. Amen. Kaya minsan nandun po yung pagkabigo at gulo o takot sa ating mga buhay. Amen. Kaya ang mahalaga po sa atin, mga kapatid, we should be partner to the Holy Spirit. Amen. Para lahat po ng ating pong lakarin, gawin, ay tagumpay. Amen. Yan, He counsels, John 14, verse 26. But the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Amen. So ang Panginoon lang talaga, mga kapatid. Kung yung kaibigan mo, yung asawa mo, ay hindi niya makayang gawin, pumunta ka sa Panginoon. Kayang-kayang gawin ng Diyos yan. Amen. Dahil sabi nga, mga kapatid, in all things, makipag-partner tayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ay gagawin ng Panginoon, will teach us all things. Sabing ganun, mga kapatid. Amen. Kaya, proven po yan, mga kapatid. Hindi po tayo mamaliin ng Diyos. Tayo po ay, kapag tama po yung nilapitan po natin, tagumpay po tayo. Amen. Sure ball po yun, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po sa maling tao ang ating pong nalapitan, kundi sa tamang tao po tayo. Amen? Hallelujah. So, number 4, He empowers. Amen. Amen. So, the Holy Spirit empowers us. Yung mga mahihina, pinapalakas ng Panginoong Diyos. Weak disciple, Jesus said to them, in Matthew chapter 8, verse 26, basahin po natin yan. And He said to them, why are you afraid, O you of little faith? Then He rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Amen. So, ini-empower ng Panginoong Diyos yung mga mahihina, yung mga natatakot, pinapalakas ng Panginoon. Kagaya nito, nung nakita ng Panginoong Hesus, bakit kayo natatakot? Ayan, nirebuke sila ng Panginoon. Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Nakalimutan nila, mga kapatid, doon sa bangka, in that scenario, nasa bangka po sila. Kasama ni Hesus, ang kanyang mga disipulo. At dumating ang malakas na alon, malakas na hangin. At natakot ang mga disipulo ng Panginoong Hesus. At kasama naman nila si Hesus sa bangka. Pero ganun na lang, mga kapatid, ang kanilang takot. At ang sabi ng Panginoong Hesus, nirebuke niya sila, napakaliit ng inyong mga pananampalataya. Bakit? Kasi kasama na mismo nilang
si Jesus doon, na gumagawa na ng himala, na matagal na nilang nakikita, na marami ng pinagaling, marami ng ginawang milagro si Jesus that time. Pero yung alon at hangin na napakalakas, natakot sila. Kaya sinabi ni Jesus, napakaliit ng iyong pananampalataya. At then he rose and rebuked the wind. Doon nakita, hangin, tumigil. And the sea, the winds and the sea. At alon, tumigil. At tumigil nga, nagkaroon ng kapayapaan. Kaya tinawag si Jesus that He is a God of peace. Siya yung Diyos ng kapayapaan. Na kahit matinding alon, mga kapatid, matinding bagyo, hangin ang darating sa buhay mo, tawagin mo lang si Jesus, makipag-partner ka lang kay Jesus. He is the Prince of Peace of your life. Amen. Kaya wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoong Jesus. Kapag tayo po ay naguguluhan, kapag mali ang iyong nalapitan, kapatid, maaring ikaw pa ay didikdikin. Uy, mas lalong ipapahamak. Pero sa Panginoong Hesus, tama ang iyong pong lalapitan. Ikaw po ay iaangat, papalakasin. Amen. Tutulungan. He empowers, mga kapatid. If we partner to the Holy Spirit, that third person of God empowers us. Amen. Maging tayo, mga kapatid. Noon naman din, mga kapatid, di ba? Wala man tayong kayang gawin. Pero noong tayo po ay nakakilala sa Panginoon, hindi natin ma-imagine, wow, kaya ko palang gawin yun. Amen. Pero trabaho lang talaga ng banal na espiritu, mga kapatid. Hindi yung galing natin. Hindi yung talino natin. Dahil maraming ginamit ng Panginoon na hindi po magagaling. Sabi nga na, I will use yung mga hindi matatalino to shame the wise, para ipahiya daw yung mga matatalino. Diba? Ginagamit ng Diyos yung mga hindi katalinuhan, hindi magagaling, para maipakita sa mga matatalino. Kasi minsan kapag may matalino, ginagamit yung talino, yung ulo lang, para makilala. Pero yung katangian ng Diyos, hindi po nare-recognize sa buhay nila. Kaya mostly ang ginagamit ng Panginoon, yung mga parang walang ibubuga, yung parang walang kaya, mga kapatid. I will use yung mga hindi matatalino para ipahiya ko yung mga may mga galing. Diba? Salita ng Panginoong Diyos yun, mga kapatid. In Acts chapter 2, verse 1 to 4, basahin po natin. Basahin po natin. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Hallelujah. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Amen. Hallelujah. Wait. Hallelujah. Sabing ganon, when the day of Pentecost had fully come. Maalala niyo po yung mga balita na sinabi po na buwan ng September daw ang buwan na ng rapture. Pero tayo po, hindi po tayo naniniwala po doon. Dahil Diyos lang po ang nakakaalam. Pero mayroon po mga lingkod ng Diyos na nagpaprophesy sila na ngayong buwan daw yung rapture. Assuming na darating ng Panginoon. The day of Pentecost. Kaya ang reminder lang sa atin doon, always get ready, mga kapatid. Kasi hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoong Hesus talaga. Pero wag po tayong matakot. Maaring malulungkot tayo, Panginoon, paano na kaya kung dumating ka na? Yung pamilya ko hindi ko kasama. Diba? Question po yun. Pero Diyos na ang bahala doon, mga kapatid. Hindi po natin alam kung kailan ng rapture. Pero ang sinasabi ko, always get ready.
Because the day of the Lord, we do not know when it comes. Amen? Dahil may nagpapaprophesy na ito na daw, ngayon na daw, ang buwan na daw ng September ang rapture. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Parang, ano po natin, no? Sa lugar, sa bahay ng Panginoon. Sabi doon, house where they were sitting. Ito po, bahay ng Panginoon. Iisang espiritu po tayo. Amen? One spirit. We're all one accord in one place. Suddenly, there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind. Ganon. Kalakas. Mighty wind. Sa isang mga nagkakaisang anak ng Diyos sa kanyang bahay. And it filled the whole house where they were sitting. Ganon, mga kapatid. The mighty presence of the Lord naghari, mga kapatid, dito sa bahay ng Panginoon where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Hallelujah! Hallelujah! Shikarabasandara bababashika. Na-filled ang bawat isa, mga kapatid, at nagkaroon ng empowerment. May nagsasalita ng healing, may nagsasalita ng restoration, may nagsasalita ng iba't ibang salita. Pero yun, connected to the Holy Spirit, to God, mga kapatid. Amen. Na-empower ang mga tao, mga kapatid. And they are filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Hallelujah. Alam niyo po, yung buhay po ni Paul, mga kapatid, dahil siya po ay na-empower, hindi natin ma-imagine yung kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay niya. Amen. Nung siya ay nagsalita, nahipo ang mga kaluluwa, ang mga pusong matitigas, mga kapatid, na palambot. Maaring ang mga isip, mga kapatid, na matataas, mga pride, mga prideful, mga kapatid, ay nagkaroon ng conviction, nagkaroon ng pagpapakumbaba. Amen. Doon nagtatrabaho ang banal na espiritu, mga kapatid. He empowers people. Amen. Na yung hindi niya kayang gawin, yung hindi mo kayang gawin, mga kapatid, magagawa mo dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa iyo, na naghipo sa iyo. Amen. He empowers us, mga kapatid. He empowers the life of Paul. Kaya gayon na lang, mga kapatid, ang kapangyarihan sa buhay niya na isang salita lang, nakukonvict na sila. Isang preaching lang, mga kapatid, 3,000. Makakakita ba tayo ngayon, mga kapatid, ng ganong mga kaluluwa? Siguro madalang na, siguro ano po. Pero yung panahon ni Paul, talagang grabe. Ang anointing, mga kapatid. Empowered by the Holy Spirit. Hallelujah. Napakaganda po, no? Hallelujah. Acts chapter 2, verse 38 to 41. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you, and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Amen. Kailangan natin, mga kapatid, na mabaptize. Amen. Mabaptize every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Amen. So, lahat naman tayo siguro dito nakahingi na po ng tawad. Amen? Amen. So, glory to God. Yung pakikipag-isa po natin sa banal na espiritu ay i-practice lang po natin, mga kapatid, para yung naranasan ng mga lingkod ng Diyos, kagaya ni Paul, amen, na ganong kadakila, ka-powerful, mga kapatid, at maging kay Peter,
na ating pong mga example, mga kapatid, maranasan din natin. Hindi man sa pagpipreach na 3,000 souls ang maliligtas, pero sa ibang kaparaanan, mga kapatid. Amen. Magagawa din ng Diyos sa atin yon. Hallelujah. At dito nga yung patunay na Acts chapter 2 verse 38 to 41, na doon sa 41, mga kapatid, so those who received His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Hallelujah. Yan po yung sinasabi ko, mga kapatid. 3,000 souls. So, how to access and operate in God's power, mga kapatid? How? Kasi na-empower na po tayo. Paano yun? Paano yun, ma-operate in God's power? Ito, prayer. Ayan, prayer. Sino po yung may personal dito na pakikipag-partnership sa Panginoon through prayer, mga kapatid? Amen? Prayer. So, alam ko na lahat po tayo ay nananalangin, mga kapatid. So sabi po sa James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. Push, pray until something happen. Amen. Prayer. Ganun po, mga kapatid, ang nais ng Diyos, makipagniig lang tayo sa Kanya. Partnership to the Holy Spirit, para mas lalo po tayong lumapit, mas lalo pong lumago ang ating buhay, mas lalo pong magbunga yung ating pong buhay. Amen. Prayer, mga kapatid. Diligan natin ng panalangin, mga kapatid. Kung masipag ka na sa pakikipagkaibigan, isinishare mo ang kabutihan ng Panginoon, kung masipag ka na, ginagawa mo, diligan mo sa panalangin, kapatid. Kung ikaw ay walang trabaho, gumagalaw ka, naghahanap ka, mga kapatid, at dinidiligan mo ito ng panalangin, alam ko, fruitful, magbubunga, darating ang time. Yung testimony ko nga po, no? Pero, lagi na po ito. Pero, yung mga hindi pa po nakarinig. Noon, nung kami po ay, ginawa ko na yung the best ko. Naghanap ako ng bahay. Dahil gusto naming lumipat ng mas malaki, dahil 2 na po yung anak namin. Ang laki-laki ng tiyan ko noon, maghapon ako sa labas dahil naka-maternity leave na po ako. At pumunta ako sa agency para nagbakasakali na mayroon po kaming makikitang bahay na maupahan. Yung maghapon na yun, pero ginawa ko yung the best ko. Pero diniligan ko po yun. Wala akong nahanap man, mga kapatid, hanggang naipanganak ko na yung buntis ko, na si Sarah noon, hanggang matagal na, nakahanap na ako ng bago kong trabaho, wala pang bagong bahay. Nasa malit lang kami na kwarto noon. Pero yung tiyaga ko noon, mga kapatid, ginagawa ko yung the best ko na naghahanap. Hindi lang ako nagdadasal, pero walang aksyon, no. Diniligan ko yung paghahanap ko ng dasal. Pero mabuti ang Diyos. Kapag tayo nakipag-partner sa Panginoon, inihahanda ng Diyos ang sagot ng ating mga panalangin. Dahil nakikita ng Diyos yung ating pong pagpupursige, yung pagsusumipag. Gayon din po, mga kapatid, kapag wala po tayong trabaho, maghanap po tayo, makipagkaibigan po tayo, magtanong po tayo, pumunta po tayo doon sa kung saan nagpapaskil sila sa school, maraming ipinapaskil na trabaho, mag-inquire po tayo. Tapos pray. I-claim po natin yung mga promesa ng Panginoon. God is a surprising God, mga kapatid. Amen. Mabuti ang Diyos. He knows what we need, mga kapatid. Amen. He supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Mayaman ang Diyos, mga kapatid. Kaya prayer, obedience, how to access and operate in God's power. Yung kapangyarihan ng Diyos, nandyan lang. I-act niya yan sa ating buhay. Pero mayroon po tayong kailangang gawin. Manalangin at mag-obey. Pangalawa, obedience. John chapter 14, verse 15. May kondisyon, mga kapatid. If you love me, obey my commands.
Ayan. Kung ano yung kahilingan mo, prayer mo, yun yung request mo, matatanggap mo ang kasagutan. Bakit? Kasi nagubi po tayo, may kondisyon mga kapatid. If may kondisyon, kung tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Amen. We receive the answer of our prayer, i-release ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kagaya nga yung mga blessing na natin, nakatambak na yan sa storehouse ng Panginoong Diyos. We need to ask na lang, mga kapatid. At maaring hindi pa natin na-ask, may blockage, may hadlang. Baka mayroon pong sagabal sa ating spiritual na buhay. We maintain yung napag-aralan natin kanina, partnership, maintain, remain. We should remain into His presence. We should partnership. Amen? Sa Panginoon. Ano pa? Childlike faith. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we live by faith, not by sight. Amen. Hallelujah. Sa ibang translation, ang sabi doon, childlike faith, mga kapatid, yung bata na parang pananampalataya ng bata, mga kapatid. Di ba? Kung ano yung pangako ng Diyos, talagang nagre-rely siya doon. Nagtitiwala siya. Yung trust niya sa Ama, mga kapatid, ay talagang nandun yung kanyang buong-buo na pagtitiwala. Childlike faith, mga kapatid. Hindi siya nagdadalawang isip. At yung pananampalataya, mga kapatid, kailangan na mas ano ba yun? Yung may babaw, mas mataas, mga kapatid. We live by faith and not by sight, and kailangan din na we walk by faith and not by sight. Amen. So, lakaran lang natin. Magtiwala tayo sa pangako ng Panginoong Diyos. Amen. Na hindi lang natin alam, pero hindi natin nilalakaran. Alam natin, pero kulang po tayo sa paggawa. Parang ganon, mga kapatid. So we live by faith and not by sight, and we walk by faith and not by sight. Sa huli, mga kapatid, surrender. Surrender as the position. James chapter 4 verse 7, so humble yourself before God. Amen. Kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. Surrender. Maalala ko po yung ibinahagi ng ating kapatid noong Friday. Kapag sinabi daw na surrender, kapag sinurrender mo na yung buhay mo kapag ikay nakikipaglaban, ibig sabihin, talo ka na, nag-surrender ka na. Pero pag sa Diyos, mga kapatid, panalo. You surrender your life to God. Hallelujah. Alam ko, ng buhay mo ay hindi sayang. Alam ko na ang buhay mo ay kagamit-gamit sa Panginoong Diyos. Kung sa mundo tinatawanan ka, si kapatid na yun, na alam niya yung buong istorya ng buhay mo, na kapintas-pintas. Pero nung tinalikuran niya, yung buhay niya, yung bisyo niya, yung kasamaan niya sa mundong ito, isinurrender niya sa Panginoon, panalo siya sa Diyos. Ang buhay niya naligtas, nagkaroon siya ng eternal life. Amen. Ganoon, mga kapatid, ang buhay na na-empower sa Panginoon kapag tayo ay nakipag-partner sa Panginoong Diyos, walang mahirap sa Panginoon, mga kapatid. We should surrender our lives to God, mga kapatid. Kung ano man pa, mga kapatid, yung kulang sa atin ngayon na gusto mong mangyari sa buhay mo, mag-obey po tayo, mga kapatid. Dahil natalakay po natin yung pagsunod, mga kapatid, obedient. Obedient. Sundin natin ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay na hindi po yung ating pansariling kagustuhan. Amen. Para ang Diyos ay managumpay sa ating buhay, magtagumpay, dahil ang buhay na ito ay pag-aari na po ng Panginoon. Amen. So, nakipag-partner ka na ba sa Panginoon, mga kapatid? Amen?
Nakipag-partner ka ba sa Holy Spirit? Mahina. Yung with all conviction, nakipag-partner ka na ba sa banal na Espiritu? Amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Naniniwala ako ng banal na Espiritu. Makipagnig tayo ngayon sa Panginoon, mga kapatid. Worship team. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ng presensya ng Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Kayang-kayang kumilos sa hapong ito. Kayang-kayang magpakita ng himala sa hapong ito. Mga kapatid, makipagnig ka sa Panginoon sa oras na ito, sa banal na Espiritu. You should partnership to the Holy Spirit right now. Hallelujah. Tawagin mo siya. The Holy Spirit is a person. Hallelujah. He is the third person of the presence of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus, nag-aantay lang siya, mga kapatid, na ating tatawagin. Hallelujah. Come on, personal po tayo, mga kapatid. Wag po nating tignan ang ating mga katabi. Personal po tayo na makipag-usap sa banal na Espiritu. Dahil siya ay buhay, mga kapatid, nakikinig siya sa ating mga panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, shikarabasande. Hallelujah, Jesus. Let your glory, O Lord God. Let your glory, Lord God, empower us, Lord, right now. Let the Holy Spirit, let your presence, Lord, hallelujah, empower your people, Lord. Let their presence, Lord, hallelujah, in this place. Lord, purihin ka, Panginoong Diyos. Lord God, ang bawat anak mo, Panginoon, na nandito, ang bawat kaluluwa na nandito, mula sa harapan, Panginoong Diyos, hanggang sa likuran, Panginoon. Lord, hallelujah, nandito ka sa aming kalagitnaan at ang nais mo lang, Panginoon, kami makipag-usap sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid. Come on, brethren, mga kapatid, kausapin mo ang Panginoong Hesus sa oras na ito. Kausapin mo ang banal na Espiritu. Siya'y nakikinig. Siya'y nakikinig. Hallelujah. O Panginoon, hallelujah, kausapin mo. Kausapin mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, shikarababababashende. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Holy Spirit. Father God, our triune God. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Andito ang mga anak mo, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Nagpapakumbaba. At Lord, kami gutom, uhaw sa presensya mo, Panginoon. Ang bawat himig ng aking mga kapatid, pakinggan mo, Panginoong Diyos. Ang bawat himig nila, kung ano man yung kanilang mga panalangin, Panginoon, pakinggan mo, Banal na Espiritu. Pakinggan mo, Lord. Hallelujah. Lord, mayroon po kaming mga desire, mayroon po kaming mga panalangin na hindi pa nasasagot. Lord God, pagpalain mo kami, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang aming, Lord God, relasyon sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin yung glorify thy name. Glorify thy name, Jesus. Let's glorify the name of the Lord. At kung sino po ang gustong pumunta dito sa harapan, na gustong manalangin, lumuhod,
Punta po kayo dito sa harapan. Tayo makipagnig sa Panginoon habang inaawit po natin, mga kapatid, ang pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Come on, mga kapatid. Punta po tayo dito sa harapan. Lumuhod tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Lumuhod tayo sa banal na Diyos. Hallelujah. Iiyak po natin dito sa harapan pagkat ang Diyos, ang kanyang presensya ay dakila at the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagpapalain mo ang iyong mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Come on. Yes, Lord. Thy name, glorify Thy name in all the earth. Hallelujah. Jesus. Jesus, we love you. We praise you. Iyak mo, kapatid, sa Panginoong Diyos. Ramdam ng Panginoon ang iyong nararamdaman. Ang isip mo, isurrender mo sa Panginoon. Hallelujah. Makipag-usap ka sa banal na Espiritu. Siya'y nandito ngayon din. Hallelujah. Glorify Thy name. Kung gusto mong lumuhod sa Panginoon, come on. Lumuhod ka sa Panginoon bilang pagpapakumbaba sa Diyos. Glorify Thy name in all the earth. Father, we love you. Yes, Lord, we love you, Lord. Father, we love you. Yes, Lord. Andito ang mga anak mo, Panginoon. Adore you. Yoshikura bababa. Glorify Thy name in all the earth. Kung mayroon kang panalangin, kapatid, ipakumbaba mo lang sa Panginoon. Hallelujah. Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Spirit, we love you. Yes, Lord. Spirit, we love you. Holy Spirit, Holy Spirit. Namin mo ang presensya ng Panginoon, kapatid. Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Come on, kapatid, iyak mo sa Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos sa iyong mga panalangin, kapatid. Glorify Thy name in all the earth. Once more, Spirit, we love you, Lord. Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, touch to your people. Touch to your people, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, shukara. Oh, shukara. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Here we are. Here we are. Here your people, Lord. Hallelujah. Thy name. Glorify Thy name. Panginoon, tayo, Panginoon Diyos. At Lord, tunahin mo, Panginoon Diyos, ano man o ganang gawa. O shikarabasika, o shandaran. 'Your name, 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 '
can we pray for them? Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Andito ang aking mga kapatid, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat. Oh Lord God, pagpalain mo ang may mababang puso. Lord, na hindi nahiya, Panginoong Diyos, na lumod sa inyo. Hindi nahiya, O God, na lumapit sa inyo. Lord, pagpalain mo ang mga may mababang puso. O Panginoon, nandito ang mga anak mo, Panginoon. Kayo lang, O Diyos, ang nakakakita, nakakaalam, Panginoon, ang bawat relasyon ng aking mga kapatid. O Panginoong Diyos, empower, Panginoong Diyos, empower each and every one of us. Holy Spirit, come, come. Let your anointing fall in your, Lord God, in your people, Lord God. Hallelujah. Ano man ang kanilang mga panalangin, ano man ang kanilang desire, ano man, O God, ang kanilang mga kahilingan, sa pangalan mo, Jesus, hallelujah. Kagalingan man ito, Panginoon, provision man ito, Panginoong Diyos, Lord, sa relasyon man, O God, sa relasyon sa inyo, Panginoong Diyos, ang paglalim, O God, ng kanilang paglago, Panginoong Diyos, hallelujah, Lord, hallelujah, igawad mo ito sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. O shikarabababababa, o shandarayasike, rabarabashandarayasike, o shandarabashika. Ano man ang mga kahinaan ng katawang ito, Panginoong Diyos, Lord, sinusupil namin, kayo lang, banal na Espiritu, Lord God, ang mamanginoon sa aming buhay. Panginoon, dahil isinuko na namin ang aming buhay sa inyo, Lord, we surrender everything unto you right now, Panginoong Diyos. And Lord, Holy Spirit, use us as your vessel, Panginoon. Hallelujah. Hindi lang, Lord God, hindi lang ginagamit mo na, Lord God, vessel mo, kundi makapangyarihang vessel mo, Panginoong Diyos. Lord, salamat, O God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Shikarararabababa. Let thou, God, let the power of your presence fall in this place. Like the, Lord God, like the fire of the wind, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, na mainit, O God. Mainit, Panginoong Diyos. Hallelujah. Na maramdaman namin, O Lord, ang iyong presensya mo, ang init ng iyong presensya mo, Banal na Espiritu. O shikararara. Oh, Spirit, oh, Spirit, we love you once more. Spirit, we love you. Hallelujah. Glorify thy name. We glorify your name. Glorify your name in all the earth. Spirit, we love you. Ideklara mo, kapatid, the Spirit will love you. Spirit, we love you. Amen, Lord. We love you, Lord. Oh, patawarin niyo kami, Panginoon. Kung nagkulang man kami sa inyo, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami ngayon, Panginoong Diyos, sa iyong harapan mo, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoong Diyos. Ngunit, Lord, sa grasya mo, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa oras na ito, Panginoon. Nagpapalinis, Panginoon, ng buong buo. At Lord, ano man ang mga kahinaan namin, ano man ang kahinaan ng katawang ito, ng pitang ng katawang ito, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. O shikarabababai, sinusuko namin, Panginoon. Sinusuko namin sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shikarabababai. Oh, salamat, Panginoon. Salamat. Oh, shikarabababai. Oh, shandarayasikarababababa. Hallelujah. Maaari bang itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid? Mula likuran hanggang harapan. Maaari bang itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagpapakumbaba sa Diyos na banal? Yes, Lord. Andito ang mga anak mo, Panginoon.
Lord, my